Height is might. Bago pa makilala sa pagiging dominante sa PBA ng mga sentrong tulad nila Junmar Fajardo, Danny Ildefonso, Eric Menk, Asi Taulava, Benji Paras at Jerry Cudinera, una nang dinomina ng kilala sa tawag na The Franchise, The Money, El Presidente at Don Ramon na si Ramon Fernandez ang pambansang liga nang kumalekta ito ng 19 na kampyonato, pinakamaraming championship na naging player sa kasaysayan ng liga at kauna-unahang 4-time MVP at sa angking taas at haba nito na siyang ginamit upang dominahin ang nasabing liga. Sino ba si Ramon Fernandez at bakit siya ang isa sa kinikilalang the greatest of all time? Kaya tara, ating kilalanin ang all-time leading scorer sa kasaysayan ng Philippine basketball na si Ramon Fernandez. Pero bago natin simulan ay pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay na rin na i-like and follow ang aking Facebook page na Mega TV. Isa sa may tuturing na pinakamagaling at mukha ng Philippine basketball ang 6'4" na si Ramon Fernandez na kayang maglaro in any position, kung kaya dinomina nito ang liga at angkinin ang kauna-unahang PBA player na nanalo ng 4 na MVP award at maging all-time leading scorer sa kasaysayan ng liga. Si Ramon Sadaya Fernandez ay bunso sa 9 na magkakapatid na isinilang at lumaki sa Maasin, Southern Leyte noong October 3, 1953. 5 taong gulang siya nang mahiligan niya ang paglalaro ng basketball kasama ang nakatatandang kapatid at sa murang edad ay kinakitaan na ng angking galing sa paglalaro kung kaya't siya ay nakapag-aral at nakapaglaro sa University of San Carlos sa Cebu City and then later on sa San Sebastian College ng Makita at may recruit siya ng noong coach ng San Miguel Braves na si Coach Ignacio Ning Ramos at Alokin para makapaglaro sa eskwelahan at maging parte ng San Miguel Braves bilang guest player nito. Bago pa yan ay naging parte muna ng exhibition game si Ramon nang isa siya sa napabilang para maglaro sa Cebu All-Star Selection laban sa San Miguel Braves na minamanduhan ni Coach Ning Ramos. At dahil sa nakitaan ng potensyal ang batang Ramon, ay kinausap siya nito right after that exhibition match and the rest was history. Sa edad na 19 nang maging bahagi siya ng professional league na MICAA or Manila Industrial and Commercial Athletic Association sa kupunan nga ng San Miguel Braves noong 1972. Naging parte din siya sa binuong National Youth Team or RP Youth para lumaban sa 1972 ABC Under-18 Championship at nakakuha ng gintong medalya laban sa Taiwan sa score na 95-62. Sa sumunod na taon noong 1973 nang lumipat siya sa bagong tatag na kupunan na Komatsu Comets na kalaunay naging Toyota Comets at naging kakampi ang controversial player noon na sina Sonny Jaworski at Big Boy Reynoso na galing sa lifetime ban na ipinataw ng BAP or BAP dahil sa nasangkutang gulo. Sa magkaparehas na taon nang maging parte din sila ng 1973 ABC Championship at nasukbit ang gintong medalya laban naman sa South Korea sa score na 90-78. Dahil dyan ay na-qualified ang bansa para sa 1974 FIBA World Championship na ngayon ay mas kilala bilang FIBA World Cup at tumapos ang bansa sa ika-13 overall na may kartada na 2 wins at 5 losses na ginanap sa Puerto Rico noong July 1974. Sa magkaparehas na taon din nang maging parte din si Ramon sa 1974 Asian Games at pumang-apat lang ang bansa na ginanap sa Tehran, Iran noong September 1974.
Nang itatag ang bagong liga na PBA or Philippine Basketball Association noong 1975, isa sa orihinal na kupunan na Toyota Comets ang sumali dito kung saan sila ang kauna-unahang PBA team na nakapag-uwi ng tropeo nang magkampiyon sa first two conferences noong taong 1975. Sa kabuuhan ay nakalikom siya ng 9 na kampyonato under Toyota franchise together with Big J and Francis Arnaiz, huli noong 1982 Open Conference kung saan nang taon din yan nang makamit niya ang kanyang unang MVP award. Huling taon naman ng 1983 bago madisband ang Toyota noong 1984 ay napag-alaman na may di pagkakaunawaan sila ng kakamping si Jawo dahil sa misleading na inilabas ng press regarding sa statement niya kay Jawo na ikinasama naman ng huli. At yan ang isa sa dahilan kung bakit naghiwalay sila ng landas mula nang madisband ang Toyota noong 1984 kung saan napunta si Don Ramon sa nakabili ng prangkisa nito na Asia Brewery na Beer Hazen at nakuha nito ang ikadalawang MVP award noong taon ding yon, samantalang si Big J ay napunta naman sa kupunan ng Gilbey's Gin together with Francis Arnaiz at nagsimula ang kanilang rivalry ng kakamping si Sonny Jaworski mula noon. Kalagitnaan ng 1985 season nang nangyari ang blockbuster trade sa pagitan nila ni Abet Gedaben kung saan napunta siya sa prangkisa na pagmamay-ari ni Lucio Tan na Tanduaera Makers and after a year ay napanalunan niya ang ikatatlong MVP trophy noong 1986. Siya ay nakalikom ng 3 kampyonato under Tanduay franchise, huli noong 1987 Open Conference. Nang madisband naman ang Tanduay at mabili ng Pure Foods ang prangkisa nito, isa si Don Ramon sa nag-stay dito at tumayong playing coach kasama ang mga rookie sensations noon na sina Jojo Lastimosa, Jerry Cudinera, Glenn Capascio at Alvin Patrimonio. Sa taon din yan, Game 1 ng All-Filipino Cup Finals against sa kupunan ni Coach Sonny Jaworski na Añejo Ram ay inakusahan si Don Ramon ng game fixing, dahilan para paupuin at palitan siya ng kanyang assistant na si Chris Kalilan. Dahil sa pangyayari ay minabuti ng kampo ng Pure Foods at ni Don Ramon na maghiwalay at nangyari ang another blockbuster trade sa pagitan nila ni Abet Gedaben noong 1988 Rainforest Conference nang mapunta siya sa San Miguel. At sa likod ng kontrobersya ay naiuwi pa rin nito ang ika-4 na MVP award na kauna-unahan sa kasaysayan ng liga. Sa sumunod na taon nang mangyari ang kauna-unahang All-Star Game event noong 1989, tampok ang rookie-sophomore laban sa veterans na binabanderahan ni Coach Baby Dalupan na siyang naging susi para matuldukan ang matagal na di pagkakaunawaan sa pagitan ng magkaibigan at dating magkakamping sina Fernandez at Jaworski. Sa nasabing event nang dalhin ng dalawa sa panalo ang veterans team sa score na 132-130, buzzer beater win mula sa inbound pass ni Jawo kay Fernandez. Sa taon din yan, nang makatikim siya ng Grand Slam under San Miguel franchise na minamanduhan pa noon ni Coach Norman Black kasama sina Samboy Lim, Hector Calma, Alvin Teng, Franz Pumaren, Elmer Reyes, Bobby Jose, Art De La Cruz at ang rookie noon na si Ato Agustin. Munti kanya ring may uwi ang ika-5 MVP award, lamang ay tinalo siya ni Benji Paraz na hinirang naman bilang bukod-tanging rookie MVP sa kasaysayan ng liga. Dahil sa pagkakaayos nila ni Big J ay tinapik siya nito para maglaro sa pambansang kupunan na huli niyang nirepresenta noong 1974 para sa 1990 Asian Games na kauna-unahang nirepresenta ng mga professional basketball player. Kasama niya rito ay sina Chito Loizaga, Benji Paraz,
Ronnie Magsanok, Hector Calma, Alvin Patrimonio, Ray Cuenco, Dante Gonzalgo, Samboy Lim at Alan Kaydik, kung saan naiuwi nila ang silver medal nang talunin sila sa gold medal match against China. At dahil sa mga iniinda nitong injuries na nakapagdesisyon siya na magretiro sa pambansang liga sa edad na 41 noong 1994. After his basketball career ay sinubukan niyang tumakbo bilang senador noong 1995 Senate election, lamang ay natalo ito. Paglipas ng 3 taon nang maging commissioner ito noong 1998 sa Metropolitan Basketball Association or MBA, and 2 years after ay isa siya sa ginawaran bilang 25 greatest PBA player para sa ika-25th year anniversary ng liga noong April 9, 2000. 2003 naman ang maganap ang makasaysayang reunion game ng mortal na magkalaban noon na Crispa Toyota, kung saan napanalunan ng Toyota ang laban mula sa makasaysayang pasa nito kay Big J sa score na 65-61. At pagdaan ng 2 taon, nang ginawaran naman siya bilang Hall of Fame noong 2005. Paglipas ng mahigit 1 dekada nang i-appoint siya ni Pangulong Duterte noong 2016 bilang isa sa opisyales or official ng PSC or Philippine Sports Commission, nakalaunay naging commissioner ng nasabing ahensya. Ilan sa mga achievements or career highlights nito: 19-time PBA champion, 4-time PBA MVP, 5-time PBA All-Star, 13-time PBA Mythical First Team, 3-time PBA Mythical Second Team, 2-time PBA Scoring Champion, 25 Greatest PBA Player, 40 Greatest PBA Player, 2005 Hall of Fame, 1990 Silver Medalist, all-time leading in points with 18,996, leading in rebounds with 8,652, and leading in blocks with 1,853. Trivia: ang El Presidente ay nanggaling nang maging presidente siya ng PBA Players Union, isang samahan ng mga PBA players. Si Joaquin J. Crojas na isang Cebuano at dating player ng Toyota at Mariwasa ang siyang naging idolo nito sa paglalaro ng basketball. Kung statistics lang ang pag-uusapan, walang sinuman ang makapapantay at makabubura sa iniwang legacy nito sa kasaysayan ng Philippine basketball. At dahilan para hirangin bilang isa sa greatest PBA player of all time. Muli, bago ko tapusin ay pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko, at pakidamay na rin na i-like at i-follow ang aking Facebook page na Mega TV. Once again, Laban Pilipinas, Puso!